zile 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 yo alergyal mile 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 mile. Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata at meron na naman po tayong bibigyan ng reaksyon at pag-uusapan ngayong umagang ito. At napansin niyo po ba yung anibersaryo ng Kabaka? Di ba? Napansin niyo yung anibersaryo ng Kabaka? Talagang nakakagulat, napakaraming tao. Di ba? Kabaka pa lang yan. Di ba? Parang nakakatakot na. Di ba nakita niyo po yung mga miyembro ng Kabaka nagkaroon sila ng anniversary, di ba? Sa video ko lang to nakita kasi hindi pa tayo nakaka-attend ng mga ginagawa na itong ilang mga kandidato. Hanggang sa video lang tayo nakikita natin at binibigyan lang natin ng reaksyon. Pero itong nakita ko dito sa anniversary ng Kabaka, talagang nakakakilabot. Nakakilabot. Kung ako yung mga ilang kalaban, parang matatakot na ako eh. Di ba? Kaya pala yung mga ibang kalaban nito ni Isko Moreno ngayon, parang nagiging matipid na. Di ba? Ayaw na nila atang bumuhos. Bumuhos sila sa January. O ngayon medyo nagtatago pa, medyo hindi pa masyado nagpapakita kasi magpapasko. Dahil alam nila dudumugin sila at lahat tosgas na naman yan. Yeah? Kaya pero yung nakita nating event ng Kabaka, hindi basta-basta yun Talagang nakita natin na yung dalawang pinakakilalang tao dito sa lungsod ng Maynila na talagang kinikilala at tinuring na ama ng lungsod ng Maynila, itong pamilya Atienza at pamilya Bagatsing. Biruin mo, nag-combine dahil lang dito kay Yorme. Iba talaga yung dating ni Yorme, no? Kaya itong si Yorme dito sa lungsod ng Maynila parang nakakatakot talaga kalaban. Nakakatakot talaga sa kalaban. Marami na rin mga nagpatotoong mga ilang mga kandidato na mahirap kalabanin at banggain itong Isko dito sa lungsod ng Maynila. Kasi alam nyo po kung bakit? Dahil po talaga si Isko, nung naupo siya, kahit na napakaiksing panahon lang, talagang ginawa niya yung best niya. Ginawa niya talaga yung dapat gawin dito sa lungsod ng Maynila. At kahit na panahon ng pandemic, kita nyo naman talagang Maynila ay tiningala. Di ba? Tapos ngayon, di ba, ang Maynila ay nagkaroon daw di umano ng award. Di ba? Yung first ever yung good governance ata yun na ang nag-award itong mga taga-DILG. Di ba? Sabi niya sa tagal-tagal ng panahon, ngayon lang daw na-awardan ng lungsod ng Maynila nitong award na good governance. Hindi ko alam kung anong good governance na. Di ba? Siyempre, alam niyo po ba kung bakit? Ito para sa akin lang Siyempre, ngayon kasi ang City of Manila ay medyo napunta na at kumapit na dito sa administrasyon. Di siyempre, kasama ka sa mga award tulad ng Caloocan. Di ba? Caloocan nga, kita nyo naman ang Caloocan. Di ba? Ano ba yung improvement ng Caloocan? Di ba? Kasama rin sila dyan. Ganun din, may award din sila. Di ba? Kaya hindi tayo masyado nabibigla sa mga ganyan. Dahil alam natin yung mga yan, para saan nila ginaganap yan, biruin mo, magpapa-award sila itong malapit na ngalalan. Samantalan yung mga una, hindi man lang nasasama ang Maynila. Maraming mga vlogger na nagsasalita na talagang bumibilib sila dito sa award ng lungsod ng Maynila. Kayo nang bumilib. Kami rin bumibilib, siyempre mga taga Maynila rin kami. Pero sana yung mga award na ganyan, dapat wag na, ayoko na magsalita. Di ba? Pero pag-usapan natin tong mga nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Yung mga politika na yan, nandyan magpapasko naman ngayon, di ba?
dapat yung mga politiko talagang naglalabas ngayon. Pakita nila na talagang willing sila na magbigay ng aginaldo dito sa mga Manileño. Pero ang pinagtataka lang po natin ngayon, lahat dito, pag-uusapan natin ito ngayon, pag-uusapan natin dito sa ating video, itong nangyayari ngayon dito sa lungsod ng Maynila. Unang-una yung politika. Yung politika sa atin na medyo malala na. Talagang wala na siguro atang nagagawa yung mga nakaposisyon dyan. Puro pangangampanya na lang at paghimok at pagkuha ng loob ng ilang mga Manileño. Di ba? Kasi napapansin po natin ngayon ito na lang, itong pagbibigay ng food pack. Itong pagbibigay ng food pack dito sa lungsod ng Maynila, kakaiba yung mga datingan nila ngayon. Di ba kakaiba? Biruin mo, bawat barangay sasabihan, huwag mo nyo i-distribute yan. Hintayin nyo sila magbibigay niyan. Di ba? Biruin mo yung bigay ng gobyerno para sa mamamayan. Bigay ng gobyerno ay nagagamit sa politika. 'Di ba? Kasi yung mga nagsasalita diyan, inuulit ko lagi kong binablog 'to na mga bagong kandidato. Yung mga bago, yung kandidato pa lang, nandyan sila sa pamimigay ng food pack. Ano po ang concern nila diyan? Ano po yung kinalaman nila diyan? Kasi po dapat hindi po sila diyan. 'Di ba? Kasi ayan, ibigay ng gobyerno, ano yan ginagamit natin? Ang mga food pack na yan para sa simpleng kampanya. Diba? Real talk po yan. Simpleng kampanya kasi nakikita po ng Manileño na hindi naman po siya incumbent, hindi naman siya active konsihal o congressman, hindi siya active at siya kandidato lamang, kasama siya sa pagbibigay ng City Hall ng mga food pack na yan. May ambag po ba siya dyan? May ambag po ba yung mga bagong mga kandidato na yan? Ayan po ang tinitingnan nga. Marami nang tumatawag sa atin mga irregularidad na nangyayari dyan sa pagbibigay ng food pack na yan. Bakit hindi pa ipamudmud ng mga barangay yan? Dapat yan, ang barangay talaga ang nagpapamudmud yan. Hindi po yung mga kumakandidato. Kasi po nagagamit sa politika. Di ba? Ang inaantay po ng tao, yung galing mismo sa bulsa ninyo at yung pera mismo ninyo, yung ibinibigay sa mga tao, yung talagang regalo na galing sa inyo. Galing sa inyo mismo, huwag yung galing mismo sa Manila City Hall. Alam natin na kayo nakaposisyon dyan, natural lang na kayo. Okay lang po yun, walang masamang tinapay dun. Pero isasama ninyo yung mga bagong mga kandidato at kumakandidato ngayon ay ibang usapan na po yun. Di ba po? Pinagagamit na sa kampanya. Di ba? Biruin nyo hanggang ngayon, yung mga food pack nakatambak pa rin dito sa mga ibang barangay. Hindi pa dinidistribute ata yung mga iba. Di ba? Bakit hindi dinidistribute? Kasi inaantay na sila pumunta. Simpleng kampanya yan di ba? Binabarangay, lahat ng barangay magkakaroon yan. Di ba? Lahat ng barangay magkakaroon. Siyempre pupuntahan ninyo yan. Ang dami yan. Pangangampanya na po yan. Diba? Naman talaga. Yung laro ng politika talaga dito sa Maynila, di ba? Parang ang pangit. Di ba? Sasabihin, hindi nangangampanya, pangangampanya na po yan. May nagagawa pa po ba tayo sa mga trabaho natin dito bilang isang public servant dito sa lungsod ng Maynila? Parang natutuon na yung atensyon natin dito lahat sa politika. Yung mga Manileño di ba? Ayan po yung hirap di ba? Ayan po yung hirap pagdating ng mga mag-e-eleksyon Lalo na pag yung mabigat-bigat yung laban tulad dito sa lungsod ng Maynila. Mabigat talaga ang laban dito ng incumbent. Lalo na si Moreno ang kalaban. Di ba? Wala naman talagang ibang maglalaban dito sa lungsod ng Maynila. Itong si Moreno lang at itong si Lacuna. Kaso nga lang, wala na Talagang alagwa na si Moreno. Nakita nyo naman kasi kaya kung bakit umalagwa at talagang naiwan na ng gusto itong mga kalaban niya sa pagka-mayor dito. Dahil nakita naman natin yung ginagawa ni Isko na hindi siya nakaupo. Siya lang hindi nakaupo ngayon. Uulitin ko. Siya lang hindi nakaupo ngayon. Yung kalaban niyang dalawa, incumbent po yun. Isang congressman at isang mayor.
Tapos pagkadating ng mga sakuna o sunog, sila pa yung mga nahuhuli. Parang nagkakaroon ng parang hindi nila nalalaman. Di ba? Samantalang si Isko nandun, nagbigay kagad ng 5 bulig. Inuulit ko 5 bulig, di ba? 5 bulig. Di ba? Wala ganun talaga mangyayari niyan. Magpapalit talaga tayo. Di ba? Kaya yung mga ilang Manileño, nagsasalita na ngayon talagang yung iba talagang pumupunta talaga sa iba't ibang kandidato. Kasi nga patawag yan at may mga ayuda yan. Hindi naman magpapatawag yung mga yan kung mga lang ibibigay na ayuda. Kaya sila pumupunta pero yung sa puso nila at isip nila, iisa lang po ang sinisigaw. Alam nyo na po yun kung sino. Kaya yung iba, yung mga naglalakas-lakasan dyan, siyempre yung mga iba, may mga may mga supporter yan eh. Siyempre, yung mga supporter na yan, yung mga alagaan ng kandidato. Ito, i-share nyo yung video natin ganyan. O, di, akala natin malakas. Di ba? Pero wala naman nilalakas eh. Di ba? Wala. Mario Joseph. Ang tagal na natin sa politika dito sa lungsod ng Maynila. Alam na natin yung mga ganyan. Di ba? Kabisado na natin yung mga diskarte ng ilang mga Manileño. Di ba? Kaya yung mga sinasabi natin, mga nangyayari dito, ito, politika na yan. Pag-usapan natin yung politika, ang dami mga kumakandidato. Meron pa nga nag-file ng candidacy, certificate of candidacy dito sa lungsod ng Maynila. Pero mula nung nag-file, hindi na natin nakita. Di ba? Yung gusto lang ata nila na masabi na kumandidato sila. Ewan natin kung bakit gusto nilang kumandidato o ewan na, baka gusto lang nila mag-raise ng fund. Di ba? O may tutulong sa kanila. Di ba? Pero wala tayo nababalitaan na nakikita na nangangampanya o man lang na ganyan. Inaantay nila sumapit yung kampanya. Wala na po yung date ng kampanya. Simula po na nag-file tayo ng certificate of candidacy, campaign na po yan. Wala po tayong premature campaigning ngayon. Ganyan po sila kalakas sa Comelec. Di ba? Kaya yung mga iba dyan, yung mga iba na nag-file ng candidacy, hindi natin alam kasi siyempre alam na rin siguro nila. Noon pa naman alam na nila na wala naman sila talagang kapanapanalo pero nag-file pa sila, di ba? Isipin nyo kung bakit sila nag-file. Na alam naman nila na wala silang kapanapanalo. Ito naman mga Comelec na to, itong alam nila na hindi naman mananalo itong mga to, walang mga kalaban-laban at walang mga pondo. Dapat doon pa lang, sa filing pa lang, tsapera na. Tsaka dapat yung mga marami ng talo, di ba? Yung marami ng talo, ilang beses na natalo. Dapat na yan yung last term na Dapat hindi na pinagpapile yan kasi wala, ganun pa rin naman yung system yan Di ba? Hindi pa rin mananalo yan kahit anong gawin yan. Di ba? Lalo na yung naninira ka lang. Masabi lang na tumakbo ka. Naku po, Mario Joseph. Huwag na natin pangarapin ulit kasi yung pagtakbo natin, una pa lang, kung talagang mananalo tayo. Kung hindi tayo pinalat, pahinga na tayo. Mag-sip tayo ng iba. Di ba? Hindi yung dyan tayo magpupukot, pabalik-balikan na lang. Hindi natin alam kung anong purpose mo, bakit takbo ka ng takbo. O, di ba? Kaya walang kagana-gana yung mga ilang mga kandidato, yung mga ibang tumatakbo dahil alam naman ng mga tao na talagang wala naman talaga silang kapanapanalo pero okay naman yung iba, di ba? Kahit na wala silang chance na manalo, tumutulong pa rin. Yun lang naman ang maganda dyan tumutulong pa rin pero yung mga ilang kandidato nag-file lang talaga. Di ba? Ayan ang sinasabi ko. Di ba? Yung problema dyan sa politika, yung sitwasyon ng politika dito sa lungsod ng Maynila, lagi na lang tuwing sasapit ng eleksyon, palala ng palala. Ito pang nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila, di ba? Itong masyadong binigay ng City of Manila na kaluwagan. Di ba? Nagluwag sila, nagbigay sila ngayon, di ba? Dito sa mga tricycle natin, di ba? Mga e-trike natin, parang nagluwag sila at walang operation at pagkakaalam natin matagal nang stop operation. Kaya po ngayon dito sa lungsod ng Maynila, makikita natin sa kakalsadahan, nakikita natin nakapusang katutak ng pasaway. Di ba? Lalo na yung mga itong Divisoria. Di ba? Hindi na halos mapasok ng mga jeep kasi nga nandyan na yung mga night market daw nila na hindi ko alam yung night market nila bakit hanggang umaga bukas.
Di ba yan ang nangyayari ngayon, napakadumi na. Nasabi na rin nito ni Ted Pailon kung gaano na kadumi ang lungsod ng Maynila at nung GMA kung gaano na kalala ang basura kapag katapos ng night market dito sa Divisoria Recto. Ayan po ang nakita natin na puro basura. Di ba yan ang nagiging problema ng lungsod ng Maynila ngayon na sobrang binigyan ng kaluwagan ng City of Manila na hindi nila inorganize na maayos itong mga ginawa nilang proyekto. Kasi biruin nyo kung yung mga tindera at mga vendors binigyan natin ng isang tolda na kulay asul, binigyan natin sila ng propesuhan nila, sana po kinakausap po natin na pagkatapos nyo po, linisan po natin ang tapat po natin. Wag lang po yung loob ng tolda, yung pati po yung tapat natin, linisan po natin na hindi na po mapagod yung mga tauhan ng yung DPS. Na siya yung naglilinis dyan araw-araw pagkatapos. Grabe, biruin nyo, nakakuha kayo na sarili nyo tagalinis. Di ba? Sobra na ang dumi. Di ba napakadumi na? Nakita natin sang damakmak din na parking dyan sa lungsod ng Maynila. Ngayon nakikita natin halos puno na. Di ba sabi ko naman sa inyo, hindi lang yung isang tolda na yan ang mahuukupan ng mga vendors dyan. Kasi kailangan yan mga anak yan. Hindi papayag si Eddie at Patty na hindi mga anak ng mga ilang vendors dyan sa mga harap-harap niyan. Hanggang sa wala na madaanan dyan, di ba? Tapos sasabihin natin, kasi Mayore, number 1 sa survey. Galit na galit po sa kanya ang ilang mga Manileño. Kung alam lang po niya sa ginawa niya dyan sa Divisoria. Kasi yung mga iba, lalo-lalo na yung mga residente na nag-commute, dati pupunta lang sila dyan sa Recto, makakasakay na sila. Pero ngayon, kailangan pa nila pumunta ron sa Abad Santos bago sila makasakay. Diba po? Ang laking perwisyo. Makakasakay man sila, siyempre, sasakay sila ng mga sidecar na pasaway. Di ba? Yun lang naman ang pwedeng pumasok dyan. Alam naman natin, di ba? Kahit masikip yung Divisoria, yung mga sidecar na, mga tricycle na, pinipili talaga. O dyan sila sasakay, di ba? O nakita nyo po yung ginagawa natin. Huwag po natin sabihin na Pasko. Kasi kung nasusunod po, yung sinabi natin na isang lane lang yung mga vendors na yan, na nakulay asul na tolda na yan, at binabantayan natin yung kakalsadahan, napakaganda po niyan. Kaso hindi po nasusunod. Pinakita lang po sa inyo na nakahile-hilera yung mga toldang kulay asul. Kaya ang nangyari po ngayon, nadoble na. Meron na po yung tolda, nanganganak na. Diba? Ayan po yung mahirap. Diba? Hindi po tayo dito naninira. Wala po tayong balak na manira dito. Ito po yung nakikita natin kahit din po kayo nakikita nyo. Yung kalagayan at sitwasyon ngayon ng lungsod ng Maynila na magpapasko, sabi pagbigyan sila, nandyan na po tayo pagbigyan natin sila. Pero dapat po tayo nasa gobyerno inaayos po natin. Kasi po pag yan nag-volume na naman dyan, sa January hirap na naman po tayong paalisin yan. Lalo kayong matatakot na paalisin yan kasi siyempre dadami na yan. Hindi nyo gagalawin yan kasi pag ginalaw nyo yan, di lalong hindi kayo binoto. O, di ba? Dapat i-maintain po natin kung ano lang yung mga nilagay natin, yun lang. I-maintain po natin kasi napakadami po ng empleyado ng lungsod ng Maynila. Di ba? Pagtrabahuin po natin dyan, pakita po natin na makita naman ng ilan na talagang organisado yung ating mga ginagawa. Pero pag hindi natin na ginawa dyan, wala pong mangyayari po sa atin. Di ba? At ito pang isa, ang pinakamalaki at talagang seryosong problema ng lungsod ng Maynila. Itong parking. Sandamakmak na naman po ang text message at saka mga sinesend sa atin ng mga ilang mga Manileño at ilang mga followers natin, mga subscribers natin dito sa YouTube na nakikita natin yung sitwasyon ng parking dito sa lungsod ng Maynila. Di ba? Yung parking natin dito sa lungsod ng Maynila, mismo dyan po sa City Hall, sandamakmak na po na message na natatanggap natin dyan mismo sa paligid ng Manila City Hall dahil yung parking po dyan talagang super lala na.
Bakit po hindi natin inaaksyonan yan, Mayora? Yung parking na yan. Pagandahin lang po natin, isaayos lang po natin na huwag tayo magpapark dito sa mismong mga traffic light dyan. Di ba yung mismong tinatawiran ng mga tao, yung pedestrian lang ang walang parking, pero yung kabila ng pedestrian ay isang katutak na ang parking. Hindi po natin kayo sinisiraan, wala po tayo sinisiraan dito. Ang inaayos lang po natin dito, ito yung parking. Kasi super lala na po, hindi na po maganda. Hindi na po maganda sa paningin ng ilang tao, ilang dayo dyan sa Maynila, yung nangyayari dyan sa parking. Bakit po parang kinukonsinti natin yung parking? Bakit hindi natin sabihin na ayusin man lang? Ipakita man lang na kaya natin ayusin yung parking. Dahil yan ang pangako nyo noon. Nung nagpalit kayo ng direktor na ayusin natin ang parking. Yan ang inuna ninyo. Salita, parking, traffic. Diba? Kaso nagpalit tayo ng direktor, parang dalawa ang ipinalit natin. Diba? Kasi marami rin ang kumakalat na salita na sino ba daw talaga ang direktor ng MTPB. Diba? Kasi ang pagkakaalam natin, itong direktor ng MTPB, halos hindi niya kayang pakialaman itong parking na to. Bakit kaya? Diba? Hindi niya maayos. Gustong-gusto na sigurong ayusin ng MTPB talaga itong naupong OIC. Gustong-gusto na siguro na ayusin itong parking na to Kaso nga lang, hindi siya makagalaw. Parang hindi siya makagalaw Parang there is something wrong. Diba? Kasi yung parking na yan, diba? Yung parking na yan Naku po, Mario, sino ba may hawak niya? Diba? Kasi ang alam natin, yung isang nagpe-pretend na siya yung OIC director, parang siya yung namamahala. At meron pa atang bulong-bulungan na hindi lang siya at kontrolado siya ng isang congressman at saka ng ilang konsehal dyan sa lungsod ng Maynila. Gaano po ba katotoo ito? Di ba? Kasi tutuusin po yung parking na yan, bilangin po natin. Tayo na po magbilang o magdala tayo kahit na sino po mga non-government organization. Pagtyagaan nyo po, titigan po natin maghapon yung parking na yan. Lahat po ng parking dito sa lungsod ng Maynila. Diba? Ano po natin, kung estimate po natin 50 pesos bawat parking, 50 pesos, flat rate po yan, 50 pesos. Sa dami po ng motor, papalit-palit po yan. Diba? Magkano po kaya ang kikitain niya sa isang araw? Diba? Yung mga sasakyan pa, diba? Yung mga trailer pa, dito sa may Dagupan Street. Diba? Napakadami. Kaya, ang tanong, napupunta po ba ng buo yung kinikita niyang parking na yan sa kaban ng bayan? Diba? Kasi kung sa laki ng kinikita niyang parking na yan, naku po, Mario Joseph, baka yung utang natin napakalaki, babayaran na po yun. Diba? Nakikita mo, marami po napapansin. Ito sa atin lang. Ito aking video ngayong bago matapos ang taon. Kailangan ng talagang kaayusan at pagbabago ng lungsod ng Maynila. Meron pa po tayong tsansa, madam. Meron pa po tayong tsansa. Meron pa po tayong 5 months para ayusin lahat yan. Pero pag hindi nyo po inayos yan, lalo-lalo na po ang parking. Kasi napakaraming Manileño ang nadidistorbo. Di ba? Naaabala. Diyan po tayo malalaglag. Diyan po tayo talagang bababa at sasadsad po ang rating natin diyan. Di ba? I-organize lang po natin yung parking. Yung mga batas na 6 meters, di ba? O 100 meters ang layo sa sa traffic light. Huwag natin palagyan ng parking. Ayun po talagang maganda niyan. Kaso nga lang, ngayon nakikita natin, Mario Joseph, traffic light. Yung mismo traffic light, walang parking. Di ba? Kasi pag nilagyan nila ng parking, babanggain sila ron. Di ba?
Kaya ngayon, yung mga nangyayari ngayon sa atin dito, sa lungsod ng Maynila, talagang nakakain na tayo sa sistema ng politika. Yung politika dito masyado ng matindi. Talagang i-break natin ang law. Di ba? Dahil dyan sa politika na yan. Kasi dapat yung mga ganyan talaga, tulad ng TMU, Tri-Wheel Management Unit dyan sa lungsod ng Maynila, dapat hindi po ini-stop ang operation yan kasi dapat yan na nagko-control pa rin ng crowd ng yung volume ng mga tricycle diyan na namamasada, yung mga dumada sa National Road, dapat ayan pa rin, binabantayan pa rin nila yan. Di ba? Hindi po natin kailangan i-stop operation yan. Napakarami po ng kolorum dito sa lungsod ng Maynila. Siyempre, pag nagsalita tayo ng stop operation, di lahat yung mga yan, pati yung mga kolorum, babiyahe na po yan. Ayan po yung mga kinakatakutan natin na mangyari na wag naman sana na magkaroon ng disgrasya. Saka po natin na-aksyonan yung mga ganyan kapag meron ng disgrasyang nangyari. Di ba po? Kailangan po ayusin po natin yan. Ipakita po natin, hindi pa po huli. Meron pa po tayong 5 buwan para ayusin po ang lungsod ng Maynila. Kayang-kaya po natin yan. Pakita po natin na inayos natin, may magalit man po sa atin, okay lang. Kasi inayos natin ang lungsod ng Maynila eh. 'Di ba? Pero siguro yung sinasabi natin na ayusin natin ang lungsod ng Maynila, para suntok sa buwan na lang yan. Imposible na mangyari at imposible nang gawin ng kasalukuyang administrasyon dyan. Kaya ito na lang po ba ang last word ng ating kamata na good luck na lang po sa darating na halalan. At sana po pala rin tayo o ewan natin, tanging Manileño na lamang ang makakapasagot niyan. Magandang araw po at God bless po.